na pinagaganap niya sa buhay natin. Amen? Kaya pagsigawan natin, ang Diyos ay mabuti. God does everything. Amen? Isang mabiyayang gabi po sa lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo ay nasa day 176 na po sa pagganap natin ng ating Sunset First Watch Prayer. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat, marami ngayon ang naka-join. Hallelujah, salamat po. Nasa 26 na po tayo ngayon. Lagpas na tayo ng isang screen. Ang isang screen ay 25. Amen. Salamat at ganun din sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media para sa gawain ng paghahayag. Pagdating lang sa pagsayang, ang ganda i-FB live din natin yung mga patotoo, no? May mga umiiyak, tears of joy, talagang yung amazing things na ginagawa ni God sa buhay natin. Talagang meron talagang mabuting ginagawa ang Diyos sa bawat buhay natin. Tama po ba? Salamat sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nazuel at kay Pastora Glory dahil sa kanilang kapaintulutan na makapag-Facebook Live tayo. Amen. Salamat. At tayo ngayon ay naka-Facebook Live na. At salamat doon sa mga manonood sa ating Facebook Live. May 26 na po ngayon, 2026. Hallelujah. Bukas ay mission na. Hallelujah. Pastor Neil, talagang dala ko na rin mga kailangan doon, mga tarpaulin, gagamitin. Amen. At ang topic po natin ngayon ay Blessed is the one who trusts in the Lord. At ang tema na sasagutin niya, why are those who trust in God blessed? Okay? Bakit nga ba talaga pinagpapala? Why? Bakit nga ba pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitiwala ng lubos sa Kanya? Natawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating pastor sa POF Prayer Mountain Chapter, Kabalan. Walang iba kundi si Pastor Noel Tongko. Nak, it's your turn. Hallelujah. Praise Ang God. palang gabi po sa ating lahat. Malinaw po ba? Loud and clear. Hallelujah. Praise the Diyos. Amen. Kagaya po ng nasabi ng ating pastor, Alex, senior pastor, napakaganda po ng napakainam ng salita na ating mapagpapalayan sa oras pong ito o sa gabi pong ito. Ang ating pong topic pala ngayon ay hinango po natin sa aklat po ng Jeremiah 17 verse 7 and 8. Amen. At sabay pa, at kung mayroon po tayong Biblia, mga hawak dyan, mga cellphone natin, alam po natin may mga Bible yan, sabay niyo po ako sa pagbasa. Amen. Hallelujah. Jeremiah 17 verse 8 and 7. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang sa kanya umaasa. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nanatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Papurit Praise God. Diyos, Ama naman Diyos na bibigyan sa lahat. Ama, maraming salamat po Lord sa kalakasan Lord God. Maraming salamat Ama sa patuloy mong pagtitiwala sa buhay ko Lord God, na mapagkatiwalaan mo Lord, na magsing daluyan ng banal na salita. Yes, Ama, sa oras na ito, hayaan mo Lord, kami nagpapalinis sa iyong harapan Lord. Kami hinihingi po namin Lord God ang lahat ng kasalanan nagawa namin sa iyo Panginoon. Higit lalo Lord God sa mga natampi namin labi Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban Lord, patawarin mo po kami at patuloy din kami Ama nagpapatawad sa mga taong nagkakasala. Sa oras na ito amin nang iangkin at amin nang pinapasalamatan Lord God ang kapatawaran na ipinagkaloob mo na nga sa bawat isa sa amin. Ama, sa oras na ito hinihiling ko ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Lord, pakalinisin mo ang aking puso, ang aming puso. Buksan mo ang eyes and understanding, Lord God. Punuin mo kami, Lord God, ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy akong umaamin, Lord God. Sa oras ito, wala akong kayang gawin, Ama, kung wala ang pagsami mo. Lord, sa oras ito, ikaw ang aking maparangalan at hindi ang aking sarili. Lord, hayaan mo, Lord God, katagumpayan ay aking inaangkin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, sa ating Hospital Director, Bishop Ross, Ma'am Miglo, Pastor Glory, Senior Pastor, sa lahat ng mga kapastoran ngayon na kasama natin na patuloy nakiisa sa ating gawain. Maganda po ang kapahayagan na ating mapabulay-bulayan sa oras na ito. Ito po ay ang hinahalimbawa po natin nito ngayon ay isang puno na nakatanim sa batisan. Kaya hindi po natin napagkatagalin. Atin na pong simulan. Ang ating topic po ngayon is this seed is the one who trusts in God. At ang tema naman pong sasagutin natin, why does our trust in God's bless? Amen. Bakit nga ba? Napakapalad po mga kapatid. Sa mga testimony pa lang, sa mga patotoo pa lang na napakinggan natin, napapanahon po talaga ang kapahayagan ito. Amen. Grabe no, yung preaching ni, yung testimony ni Pastor Jean kahapon, ngayon patuloy pa rin siyang nagpapahayag ng isang talagang tunay na blessing na nagmumula sa Panginoon. Amen. Kaya Panginoon, ang ating unang puntos po na sagot sa ating tema, why blessed are those who trust in God? Unang-una po, mababasa po natin sa verse 7, sinasabi po rito, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang sa Kanya umaasa. Amen. Kaya po, bakit? Ang unang puntos po natin, because they are rooted deep like trees by the river. Sila katulad ng puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Hindi ito hindi, alam mo po yung pagka tayo nagtitiwala sa Panginoon, katulad tayong puno na hindi talaga na, alam mo yung parang walang pagkabalisaan. Amen? Bakit? Nakaugat. Yung ugat niya patungo sa tubig. Amen? Na hindi nauubusan ng source. Amen? Kaya mapalad po talaga ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Kung maalala po natin, kung matatandaan po natin, yung sinabi sa aklat din po ng awit, verse 1 and 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Amen. Anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay ka kapatid kapag sa Diyos ka nagtutula. Hallelujah. Tandaan po natin, kung naalala natin ang kwento ni Joseph. Amen? Hindi po ba? Siya po ay ipinagbili para magiging isang alipin. Amen? Ipinagbili para sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid. Amen? Pero talagang at saka nabilanggo siya sa maling paratang. Amen? Pero hindi po nagtanim ng sama ng loob si Joseph. Patuloy pa rin siya. Amen? Nanatili siya matatag sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hanggang sa pinagkakatiwalaan siya. Amen? Nagiging pagpapala ang kanyang buhay. Amen? Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong Egypt. Amen? Nung dumating yung tagtuyot. Amen? Bakit? Grabe yung integrity, yung moral and integrity ni Joseph. Talagang hindi mo bumaba yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya ganoon din po ang sabi sa aklat ng Ezekiel. Amen. Sabi po dito, sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain. Makakain ng bunga, hindi nalalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga. Sapagkat ang didilig nito, tandaan po natin mga kapatid, sapagkat ang didilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon na sa buhay na pagtitiwala natin sa Panginoon, magiging kagamit-gamit yung buhay natin. Amen? Hindi lang sa pinansyal,
spiritual magagamit ang buhay natin. Kaya sa Diyos talaga tayo magtitiwala. Amen. Ikalawang puntos po. Ito po'y mababasa sa 8a. Ang sabi dito sa ating scripture, sinasabi rito, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Sabi dito, ang ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Ikalawang puntos po natin. Why those who trust in God bless? Amen? Ikalawang puntos pa natin, because they have unshaken stability. Grabe, no? Unshaken. Hindi po yung nilalakaran natin ngayon sa ating prayer of faith, yung banner year. Hallelujah. Amen? Grabe, no? Unshaken. Isa lang pong patutuunan mga kapatid sa Panginoon. Kapag tunay na nagtitiwala tayo sa Panginoon, pansinin po natin, hindi natin binubuhat yung ating mga kapatid na mga OFW. Amen? Na kahit hindi Pasko sa lugar nila. Amen? Pero nakikita nila ang liwanag, gira ng mga bansa. Amen? Nandun sila mismo. Di ba po ba? Mayroon bang umuwi sa ating mga kapatid dyan? Wala. Bakit? Grabe yung pagtitiwala sa Panginoon. Yun po talaga yung magiging lamang natin. Kapag tayo nagtitiwala, wala tayong kabalisaan, wala tayong takot. Bakit? Unshaken stability. Grabe, no? Yung katatagan. Nandun. Hindi matinag-tinag na katatagan ng pananampalataya. Ganon din po tayo. Yung hindi tayo matitinig sa anumang pagsubok. Amen? Ano pa? Si Job. Di po ba? Kahit sa bigla ang pagkawala ng kanyang yaman, lahat ng yaman. Amen? Yung kanyang kalusugan at kanyang pamilya. Amen? Hindi po siya napanghinaan ng loob. Patuloy siyang nagtitiwala sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang talagang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ibinalik, hindi lang yung nawala. Amen? Grabe. Ilang times pa po yung binalik. Amen? Mas lalo siyang yumaman. Bakit? Andun yung pagtitiwala. Kaya ganun po talaga tayo mga kapatid sa Panginoon. Mapalad tayo na magtitiwala sa Panginoon. Problema lang yan. Minsan kasi ang iba na pagka umiiyak kasi nawawalan. Amen? Pero minsan hindi natin napapansin kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Yung problema lang yan. Amen? Hindi yan katapusan. Amen? Hindi naman katapusan ng mundo yung problema eh. Kaya mapalad po tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Blessed po talaga tayo sa Diyos. Sabi nga na lagi narinig ko sa ating Pastor Alex na ang paglilingkod natin sa Panginoon o ang pagtitiwala ay di talaga tayo mapapahiya. Amen? Di tayo mapapahiya sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Paglilingkod natin ito, pag sa Diyos tayo nagtitiwala, mananagumpay. Yun po yun. Why blessed are those who trust in God? Yun po yun. Because they have unshaken stability. Amen. Ano pa? Sabi, ganun din po yung nangyari kay Daniel, na humaharap sa yung grabe yung severe na parusa dahil sa nananalangin siya, bukod sa hari, patuloy pa siyang nananalangin. Amen? Pero hindi naman siya natitinag, hindi siya natatakot dahil naniniwala siya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na makapangyarihan. Walang makakatalo sa Diyos. Amen? Sabi nga, di ba, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Yung po yung faith ni Daniel. Amen? Patuloy siyang nananalangin. Kaya talagang pinarusahan siya na hinulog siya doon sa kulungan ng mga leon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Napapaamo. Amen? Kaya tayo mga kapatid sa Panginoon, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, magtitiwala lang tayo.
mararanasan natin yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. At yung puntos po natin, maiksi lang po. Hindi naman po ako nagmamadali. Amen. Hallelujah. Napaano na to? Ayan. Ikatlong puntos po natin. Amen. Why those or trust in God bless? Bakit mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Ikatlong puntos, because they are healed and secured. Amen. Praise God. Panatag. Amen. Healed and secure. Hawak na natin. Amen. Hawak. Yung security, yung seguridad. Totoo ba? Hallelujah. Kaya, ang sabi sa aklat ng John 10:28 to 29, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin. Ninuman. 29, ang aking ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Yung po yung mga kapatid sa Panginoon. Kapag ka nagtitiwala tayo, lahat ng pagsubok, lahat ng problema, walang makakaagaw sa atin. Bakit? Nakakunik tayo eh. Mayroon tayong connection sa Panginoon. Amen. Ito po yung assurance natin na hawak natin yung tunay na kaligtasan magpakailanman. Hallelujah. Healed and secure forever. Amen. Yun po yun. Bakit sa Panginoon? Hindi tayo maaagaw, maliban na lang siguro pag nagpaagaw ka. Amen. Marami kasi sa atin. Di ba, balik po tayo dun sa isang puno. Yung puno po kasi, hindi naman po yan talagang dumiretso sa paglaki. Amen. Ang puno yan maliit. Di ba ang pinag-usapan natin ngayon, ang pinagbulay-bulay natin is punong nakatanim sa tabi ng batisan. Tandaan natin mga kapatid, maraming batis. Amen. Itinanim tayo sa batisan. Saang batisan? Sa ubasan ng prayer of faith. Amen. Nung maliit ka pa, talagang may nangangalaga. Tapos nung lumaki ka na, natanaw mo na, ang dami palang batisan. Amen. Kapatid, hindi ka nakatanid dun sa batisan kabila. Nandito tayo sa ubasan ng prayer of faith. Amen. Hindi yung kabilang batisan, hindi po yung nagbibigay ng source sa iyo eh. Kundi kung saan ka nakatanim, doon po yun. Yung source. Kung ano ang kinalalagayan mo ngayon. Hallelujah. Marami na rin talagang totoo yung sinasabi ng ating mga tagapanguna, mga nauna sa atin. Marami nang nauna, sobrang init, tapos hindi na nakakasama. Ako nga, kabago-bago ko lang po sa ubasang ito. Ang dami nang nawala. Alam mo po yung damit na mag-abot sa amin. Amen? Pero hindi na nakakasama. Hallelujah. Amen. Panalangin ko nga lagi kay Lord na wag na wang dumating yung araw na yun. Amen. Patuloy. Marami na po talaga na alam mo yung na-bless lang. Ang dami ng tanong. Bakit hindi nila natanong noon? Hallelujah. Pero biyaya ng Panginoon. Tayo'y nakatanim sa ubasan ng prayer of faith, sa batisan ng prayer of faith. Talagang pinagpala tayo, mga kapatid kasap. At bilang pangwakas po, yung sinasabi po sa aklat ng Romans 8:38, 39, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. 39, ang kataasan o ang kaliliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Nawa mga kapatid ko sa Panginoon, manatili tayong magtiwala sa Panginoon, sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Mabuti ang Diyos at marami na po tayong patutuo na saksihan
Isa na po dyan, yung mga ating tagapanguna, spiritual director natin, sa mga ating senior pastor at sa mga kapatid natin, marami pa na patunay na kapag tayo ay magtitiwala sa Panginoon, tiyak, hawak natin, we are healed and secured. Papuri sa pagbasa, sa pahayagan na ito. Salamat sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, may ibigin sa lahat. Lord, maraming salamat, Ama, sa katagumpayan ng gawa. Ating buhay maging daluyan ng ayan na si Pastor. Sige po tayo bumagsak yung Converge, yung aming Starlink. Amen. Siguro maulan sa ibang lugar. Salamat, Pastor Noel, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Talagang napakainam talaga marinig na tayo ay tinatawag na pinagpala ay hindi lang ibig sabihin sa material na pagpapala, kundi nasa atin ang kapayapaan, ang kasiguruhan ng kalakasan, yung favor ni God, at yung ating spiritual na stability na sinasabi ng ating preacher. Kapag ang tiwala natin ay nasa Diyos, hindi tayo basa-basa matitinang. Kaya sinagot ngayon ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos sa buhay ni Pastor Noel, bakit nga ba blessed o blessed ang mga nagtitiwala sa Diyos? Bakit pinagpapala ang mga nagtitiwala sa Diyos? Kaya sabi niya, dahil rooted deep like trees by the river. Ibig sabihin nun talagang we are planted by the water, no? Yung tree ay nakatanim sa tabing batisan. Kapag isang tao ay nagtiwala sa Diyos, ang kanyang buhay ay parang puno na may malalim na ugat sa tabi ng ilog o batisan. Matatag at lagi may source of life. Kahit na walang ulan, okay, nakatitiyak yung ugat ng puno ay kumukuha ng tubig para mabuhay. Amen? Ganun din tayo, mga kapatid ko sa Panginoon bilang mga mananampalataya. Kapag tayo ay nakaugat ang ating pananampalataya ng malalim sa Diyos, may spiritual nourishment tayo. Kahit na dumating na problema, ano ang pagsubok yan, hindi tayo madaling matitinag. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, anumang bagyo kapag matibay ang pundasyon, kaya ang pundasyon natin walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong, mapapalalim ba natin yung ugat sa Diyos? Ano mga paraan na gagawin natin? Ito, ginagawa natin ngayon. Dumalo tayo sa ating dawnwatch prayer, sa ating sunset prayer na ginagawa natin ngayong gabi. Magbasa tayo ng Biblia, kaya sumunod tayo. At diyan natin mapapalalim yung ugat sa Diyos. Amen? Pangalawa, dinayin sa atin, bakit pinagpapala ang mga nagtitiwala sa Diyos? Dahil meron silang unshaken stability. Tunay po yun. Yung hit na sinasabi sa English ito yung madalas yung narinig sa akin na salita sa King James Version. Blessed is a man who trusts yet in the Lord, in his hope the Lord is. Kaya ang tao nagtiwala sa Diyos, tiyak ako may stability yon. Kahit dumating yung problema, ay hindi siya basta-basta matitinag. Okay? Parang barko yan na nasa dagat. Kahit malakas ang alon, hindi ito kayang palubugin. Bakit? Kasi merong matibay na anchor. At ang anchor ng buhay natin is no other than our Lord Jesus Christ. Kapag may pagsubok tayo nararanasan, huwag kaagad tayo magpanik. Stand firm lang. Amen? Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Because our God is our foundation. At yung panghuli, sabi ng ating preacher, because they are held and secured forever. Totoo po yun. Ang tao nagtitiwala sa Diyos ay ligtas at inaalagaan. Naniniwala po ba tayo, inaalagaan tayo ng Diyos hanggang sa panahon? Yes. Hanggang wakas, ang sabi niya, pangako niya. Hindi lang tayo survival ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi fruitfulness. Survival parang araw-araw na lang, no? Hinihingi.
Okay? Ang binigay sa atin ng Diyos ay mabunga, kasiguruhan, at buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na nakapanatili sa Diyos, hindi kaagad ito mawawalan ng bunga. Bagkus, magiging mas mabunga siya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Kapag feeling mo na parang nag-iisa ka na lang, hindi mo na kaya, tandaan mo, hawak ka pa rin ng Diyos. Secured ka sa kanyang pagmamahal. Kaya maraming salamat, Pastor Noel, sa pagkagamit ng Diyos sa buhay mo. And we're praying, huwag natin kakalimutan, sinabi ng preacher natin, may spiritual nourishment tayo. Okay? At matibay na pundasyon. Okay? Hindi tayo basta matitinag sa gitna ng trials. Okay? Hawak tayo ng Diyos at patuloy tayong mamumunga. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, magiging matatag tayo, payapa tayo, at manatiling mabunga ang sa lahat ng panahon. Muli, palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Pastor Noel. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat. Binabalik ko na po sa ating MC ang